buhay pa ako. Iyan ang unang dapat ninyong malaman bago ako magsimula. Dahil hindi lahat sa amin ang nagkaroon ng pagkakataon para makapagkwento pa. Rene ang pangalan ko. Isang karpintero, 28 taon na nagtatrabaho sa konstruksyon. Noong isang taon, kami ni Dodong, si Boy, at 3 pang kasamahan ng inupahan ni Boss Mel para gibain ang isang lumang bahay sa barangay San Isidro. Sabi sa amin, tuluyan ang aalis ang nakatira roon at itatayo na lamang ang bodega ng kumpanya sa lupa. Madali lamang daw ang trabaho at 1 linggo lang kaming mananatili doon. Wala kaming kaalam-alam na hindi pala kami dapat pumunta sa bahay na yun. May nakatira pa palang isang matandang babae doon nang dumating kami. Si Aling Francia. Mga lampas 70 taong gulang na. Payat at halos hindi na makakita sa isang mata. Sabi ng foreman namin, dating katulong siya ng pamilya ni Boss Mel noong bata pa ito. Pero nang tumanda na si Aling Francia at hindi na niya kaya magtrabaho, pinatigil na lang siya ng pamilya nang walang bayad pinsalang ibinibigay sa kanya. Ang bahay na yon, nagigibain namin kung saan siya tumira ng mahigit 30 taon, ay ibinigay pa mismo ng lolo ni Boss Mel sa matanda. Tapos, balak pang kunin ni Boss Mel ang lupang ito. Nang sabihan na namin siyang kailangan na niyang umalis, umiyak siya ng mahina. Hindi sumisigaw. Kalmado lang siya pero ayun nga, umiiyak. Wala man lang bayad sa akin. Gigibain at kukunin niyo pa ang tirahan ko. Sabi niya. Mahina pero malinaw. Wala kaming nasabi noon sa kanya kung hindi pasensya. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Kinabukasan nga ay pinaalis siya ng mga tauhan ni Boss Mel. Hindi kami yon kung hindi ibang grupo na. Kami na lang ang naiwang gumiba doon sa bahay. Nang bumalik kami sa site, wala na si Aling Francia. Sabi ng mga kapitbahay, umalis siya noong nakaraang gabi. Hating gabi, mag-isa, walang dalang gamit at hindi na siya muling nakita pa. Noong araw na yun, doon nagsimula ang lahat. Ikatlong araw ng pagigiba namin, napansin kong may namaga sa sakong ko. Maliit ito, parang ordinaryong pigsa. Hindi ko ito pinansin. Nagpatuloy pa rin ako sa trabaho. Pero sa 5 gabi, naramdaman kong parang may kumikilos sa loob ng sugat ko. Nang tiningnan ko sa ilaw ng flashlight, may nakita akong 3 maliliit na puting uod ang gumagalaw sa gilid ng sugat. Parang lumalabas mula sa loob mismo ng laman ko. Hindi ko masabi kung gaano ako kabilis tumakbo papunta sa banyo para hugasan ito dahil natakot talaga ako. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatanggal ko sila isa-isa. Pumunta ako sa butika, bumili ng lahat ng maaaring gamot pang disinfekta at panglinis ng sugat. Sa isip ko, gagaling din ito. Ordinaryong impeksyon lang ito, sabi ko. Kaso, hindi nangyari yun. Mas lumala ito dahil dumadami ang sugat. At kapag dumadami ang sugat, dumadami rin ang puting uod sa laman ko. Kaya naman sa ospital ako pumunta pagkalipas ng 2 araw nang napansin kong lumaki na talaga ang sugat at lalong dumami ang uod na lumalabas. Hindi na lamang basta 3, hindi 5, kung hindi umaabot na ito sa 10 bawat gabi. Nilinis ito ng doktor. Tinanggal ang lahat. Siniguradong hindi na ito papasukin ng mikrobyo at binendahan ng mahigpit. Oh, malinis na ito.
Wala nang uod. Sabi niya sa akin bago ako pinauwi. Kaso kinabukasan, bumalik ang mga uod at mas marami pa ito kaysa sa dati. Sinabi sa akin ng isa pang doktor na imposible raw itong manggaling sa loob ng aking katawan. Maliban na lang kung may itlog na naideposito sa ilalim ng aking balat. Isang gabi, habang nakahiga ako, naramdaman kong parang may kumikiliti mula sa loob ko patungo sa balat. Mula sa braso, pababa sa binti. Tumutuloy sa may sakong. Para bang may naglalakbay sa ilalim ng balat ko papunta sa aking sugat. Sumigaw ako. Nagising ang buong pamilya ko at napabangon. Naabutan nila akong umiiyak. Walang laban. Hawak ang binti ko ng mahigpit habang sinusubukang pigilan kung anuman ang gumagalaw sa loob ng aking katawan. Doon nagsimulang maghinuha ang pamilya ko. Ang tatay ko, dahil alam niya ang mga kwento tungkol sa barang at kulam. Tinanong niya ako kung may nagalit ba sa akin o kung sino ang kasama ko sa huling trabaho. Doon ko lamang naalala si Aling Francia. Yung bahay niya. Kung papaano namin siya kinausap na umalis na sa lupang yun. Kinuwento ko sa kanilang lahat. Pagkatapos kong maibahagi sa kanila ang buong kwento, dali-dali kaming pumunta sa isang albularyo sa aming lugar. Si Manang LP. Matanda ring babae na may kaalaman sa ganitong bagay. Tiningnan niya ang sugat ko ng matagal. Hindi hinawakan. Tanging tinitigan lamang niya ito. Barang ito. Sabi niya. Nagulat kami. Kasi ang sabi niya, ang barang kapag ginawa laban sa taong ayaw magbayad ng utang, minsan ay hindi mismo ang may utang ang tinatamaan, kung hindi ang mga taong kasangkot sa pagpapahirap sa biktima. Sabi niya pa, kailangan ng bayad ang magbabarang. Kung ayaw magbayad ang nag-utos, may ibang magbabayad sa kanyang lugar. Hindi ko lubos na naintindihan ang mga sinabi ni Manang LP. Ang naintindihan ko lang ay may nagbabarang sa akin. Isang linggo ang nakalipas. Nagsimula na ring magreklamo sila Dodong at Boy ng parehong bagay na akin nararanasan. Maliit na sugat, unti-unting lumalaki, at sa gabi, lumalabas ang mga uod. Isa-isa, apektado kaming lahat na direktang gumiba doon sa bahay ni Aling Francia at tumulong sa pagpapaalis sa kanya. Kahit ang 2 taong pumunta noong araw na yon para pisikal siyang paalisin, sila rin ay may parehong sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Lahat kami nagdurusa. Lahat kami mayroong sakit at mayroong sugat. Lahat kami ay pinaparusahan. Maliban sa isa. Si Boss Mel. Siya ang nag-utos sa lahat. Siya ang may pinakamalaking utang kay Aling Francia. Siya ang nagpasya na huwag na siyang bayaran. At siya ang nag-utos na paalisin siya ng tuluyan sa lupang gusto niyang tayuan ng bodega. Pero bakit wala man lang siyang kahit isang sugat? Hindi man lang siya nagreklamo ng kahit anong sakit. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pumunta ako sa bahay ni Boss Mel. Hinanap ko siya. Tinanong ko kung bakit kami lang ang apektado sa mga nangyayari. Sa halip na sagutin ako, tumingin lang siya sa akin ng matagal. Tapos umiling. Hindi ko kasalanan yan. Sabi niya, mahina at halos hindi na marinig. Habang nag-uusap kaming dalawa, may nakita ako sa mesa niya. Nandoon sa may tabi ng altar sa sulok ng bahay. Isang maliit na supot na mayroong pulang tali. Ito yung parehong klase ng supot na nakita ko minsan sa bahay ni Manang LP.
Ginagamit ang mga supot na ito para sa panggagaway. Nang mapansin niyang nakita ko ito, mabilis niya itong itinago. Doon ko lamang naunawaan. Kaya pala hindi nabibiktima si Boss Mel ng kulam ni Aling Francia. Kasi una pa lang, ay hindi si Aling Francia ang nagkukulam o nagbabarang. Si Boss Mel pala mismo ang lumapit sa isang manggagaway at mambabarang. Hindi para singilin ng matandang si Aling Francia sa kanyang utang, kung hindi para tuluyan ng paalisin at takutin. Nang sa gayon, ay hindi na niya kailangan magbayad ng kahit isang piso sa matanda doon sa lupa. At dahil ayaw din ni Boss Mel na magbayad ng tamang halaga doon sa mambabarang, ay kumuha ito ng bayad mula sa mga taong ginamit niya bilang kasangkapan. Kinuha niya ito mula sa amin. Kaming lahat na tumulong para paalisin ng matandang babae na hindi man lang nabayaran sa 30 taong paglilingkod nito sa pamilya ni Boss Mel. Uulitin ko po. Kami mismo ang naging bayad pinsala ng utang na hindi niya ginustong bayaran. Kami ang nagbayad at naging medium doon sa mambabarang para magawa ang pangkukulam kay Aling Francia para mapaalis ito sa kanyang sariling lupa. Nakararanas po kami ng barang dahil sa kawalang hiyaan ni Boss Mel. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang peklat sa sakong ko. At paminsan-minsan, sa gabi nararamdaman ko rin ang parang paggalaw sa ilalim ng balat kahit wala nang lumalabas na uod. Si Dodong nawala ng trabaho matapos ang 3 buwan sa ospital. Si Boy, hindi na muli nagsalita tungkol dito. Pero nakita ko sa mata niya na hindi rin siya makatulog ng mahimbing. Pagkatapos, si Boss Mel, hanggang sa huling mga narinig ko. Ayun, malusog pa rin, negosyante pa rin, at kamakailan lang ay nagsimula na ang bagong bodega sa lupang dating tirahan ni Aling Francia. Wala man lang siyang isang peklat sa kanyang katawan. Kung sino pa talaga ang masama, sila pa ang lalong gumiginhawa. 2 taon na ako nagkatrabaho bilang isang mekaniko at may sariling maliit na auto part shop sa Angeles, Pampanga bago nagsimula ang lahat ng ito. Simple lang ang buhay namin ng asawa ko. Mayroon kaming 2 anak. Isang munting negosyo na unti-unti naming pinapalago mula sa wala. Bago pa man dumating ang pandemya, maayos ang takbo ng shop. Umaasenso kami. Pero nang sumabog ang lockdown noong 2020, halos 6 na buwan kaming walang kita. Samantalang tuloy-tuloy naman ang renta at ang mga bayarin. Doon nagsimula ang aking pagkakautang kay Boss Delia. Kilala si Boss Delia sa aming lugar bilang isang babaeng nagpapautang. Mabait siya sa unang tingin. Laging mayroong ngiti at handang tumulong kaagad kapag may nangangailangan. Iyon ang dahilan kung bakit marami sa amin ang lumapit sa kanya noong panahong yun. Mabilis siyang mabigay ng pera ng walang mahabang papeles at hindi kaagad humihingi ng kabayaran. Pero unti-unti kong nalaman, matapos akong lumublob ng husto sa utang, na may isa pang dahilan kung bakit siya kinatatakutan ng mga taong nakautang sa kanya ng matagal. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang iba pang kakayahan. Hanggang sa sumapit ang taong 2022. Naging desperado ako dahil sa utang na dumami ng dumami sa bawat buwan na hindi ko ito nababayaran ng buo. Sa loob ng 6 na buwan, tumaas ng tumaas ang interes nito hanggang sa naging 3 beses na ng orihinal kong hiniram ang dapat kong bayaran. Sinubukan kong makipag-usap, humingi ng palugit, pero palagi na lang akong sinasagot ng parehong bagay. Alam mo ang kasunduan nating 2. Isang gabi,
Dumating sa shop ko ang dalawang lalaking kilala kong tauhan ni Boss Delia. Sila Cabert at isa pang lalaking hindi ko alam ang pangalan. Wala silang ibang sinabi sa akin kung hindi, Manong, gusto lang naming ipaalala sa'yo. Mayroon kang deadline ha. Pagkaalis nila, hindi ako nakatulog ng mahimbing sa loob ng ilang araw. Patuloy na iniisip kung paano ako makakaipon ng sapat na pera bago sumapit ang takdang oras. Kinabukasan ng ika-7 araw, nakita ko ang isang maliit na bag na nakasabit sa gate ng aming bahay. Hindi ko na ito hinawakan agad. Parang may kutob akong hindi maganda ang laman noon. Kinagabihan, nang tiyak na akong walang tao sa paligid, binuksan ko yung bag na nakita ko. Tapos, nakita ko sa loob ang buhangin, kaunting buhok at ilang patay na insekto. Mga langgam at maliliit na uod na natuyo na. Tila matagal nang nakalagay doon. Hindi ko na kailangan pantanungin ng sarili ko kung ano ang ibig sabihin nun dahil alam ko na. Sa loob ng 3 araw, nagsimula ang lahat. Unang-una, hindi ako makatulog dahil sa matinding kati sa aking dibdib. Parang may gumagapang sa ilalim ng aking balat. Dahan-dahan mula sa gitna ng dibdib papuntang balikat. Sa unang gabi, akala ko allergy lang ito dahil sa init. Kaso pagsapit ng ikalawang gabi, lumala ito ng husto at nagsimula na ring lumaganap sa aking braso at leeg. Sa ikatlong gabi, may namumuo ng bukol sa aking balikat na kasing laki na ng piso. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pinisil ko ito. At doon lumabas ang maliit at itim na kulisap. Parang may langgam na buhay pa. Gumagalaw pa sa aking palad bago tuluyang nahulog sa sahig. Halos mabaliw ako sa takot. Umupo ako sa gilid ng banyo ng matagal. Hindi makapaniwala sa nakita ko sa sarili kong katawan. Wala akong lakas ng loob na pumunta sa ospital dahil alam kong tatanungin ako kung saan ito nanggaling. At wala akong maisasagot na hindi magmumukhang baliw sa kanila. Iniwasan ko rin ang asawa ko sa una dahil ayaw kong madagdagan pa ang pasanin niya. Nakikita ko na ang pagod sa kanyang mukha sa pag-aalaga ng aming 2 anak habang nagsusumikap din akong ipagpatuloy ang aming shop. Sa kabutihang palad, may naalala akong luma ng trunk sa bodega ng aming bahay. Pag-aari ito ng lola kong si Nanay Simang na pumanaw noong ako'y 12 taong gulang pa lamang. Naaalala ko siya bilang isang matandang babaeng laging nag-iisa sa kanyang kwarto. Bihirang lumabas at may mga kaibigan mula sa malalayong bayan na paminsan-minsan lang dumadalaw sa amin. Laging may dalang mga sisidlan at supot na hindi ko alam ang laman. Sinasabi ng mga nakakatanda sa amin na dating mambabarang din daw si Nanay Simang bago siya nagbalik loob sa Diyos at tumigil sa ganitong uri ng larangan. Isang gabi, matapos matulog ng aking pamilya, pumunta ako sa bodega. Dala ang flashlight. Doon ko binuksan ang trunk. Puno ng lumang damit ito. Retaso ng mga tela at sa ilalim ng lahat, mayroong isang kwaderno na balot ng maluwang na tela. Puno ito ng mga tala tungkol sa mga bagay na hindi ko naiintindihan noon. Mayroong mga guhit, mga listahan ng halamang gamot, mga oras kung kailan dapat gawin ang isang bagay. Binasa ko ito ng binasa buong gabi. Hanggang sa nakita ko ang isang section sa may libretang ito na may pamagat na pagbabalik. Mga tagubilin tungkol sa pagbabalik ng barang gamit ang asin, suka
at ang mismong bagay na ipinadala sa iyo. May ilang bagay at sangkap pa na nakalagay, pero mas mabuting hindi ko na po sabihin para sa kaligtasan ng lahat ng nakikinig. Nag-alangan ako noong una. Alam kong mapanganib ang ginagawa ko. Kung mali ang aking hakbang na gagawin, baka lalo lamang lumala ang aking kalagayan o mas masahol pa, baka maapektuhan pati ang aking pamilya. Kaso sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalala ang aking sugat at wala na akong ibang paraan na naisip pa kung hindi gawin ang orasyong nabasa ko sa libretang nakita ko sa trunk na pagmamay-ari ni Nanay Simang. Naalala ko ang bag na nakasabit sa gate noon. Hinukay ko ito sa kung saan ko itinapon dati sa likod bahay. Sa hating gabi ng ika-6 na araw mula nang lumitaw ang unang sugat, sinunod ko ng buong buo ang mga hakbang sa kwaderno ni Nanay Simang. Hinalo ko ang laman ng bag sa suka, asin at ilan pang sangkap sa loob ng isang mangkok na luma. Binalot muli ang lahat gamit ang isang peraso ng tela. At nang lahat ay tahimik na sa aming bahay, palihim akong lumabas. Nanginginig ang aking mga kamay habang naglalakad patungo sa bahay ni Boss Delia. Hawak-hawak ang balot na iyon ng mahigpit. Naisip kong bumalik na lang, na baka masyado ako nagmamadali. Pero iniisip ko rin ang aking mga anak, ang aking asawa at ang katotohanang wala na akong ibang mapupuntahan. Nang nasa harap na ako ng kanilang gate, sabay-sabay kong binitawan ang balot habang bumubulong ng mga salitang nakasulat sa kwaderno. Ang sasabihin ko po ay maliit na parte lamang ng dasal na sinabi ko noon. Ano mang ipinadala, naway magbalik sa kanya. 3 beses kong inulit ang panalangin na yun, tulad ng kung ano ang nakasulat sa kwaderno. Bago ako tumakbo pabalik sa aming bahay nang hindi lumilingon. Kinabukasan, nagulat ang buong kalye nang malamang sinugod ang bahay ni Boss Delia ng mga pulis ng madaling araw. Pinaghihinalaan siyang kasangkot sa illegal na pautang at extortion matapos magsumbong ang isa niyang biktima. Isang pamilyang halos mawalan ng bahay dahil sa sobrang taas ng interes. Sa gitna ng pananalakay ng mga pulis, nakita raw nila ang katulong niyang lalaki, si Cabert mismo, ang isa sa 2 taong bumisita sa akin noon. Nakita nila itong nangangatal at gumugulong sa sahig na para bang mayroong kakaibang sugat sa katawan na hindi nila kayang ipaliwanag. Ang balita na kumalat sa buong kalye ay ito raw palang si Cabert mismo ang naghatid ng bag sa akin noon. Siya mismo ang tumanggap ng buong bigat ng ipinadala niyang barang. Simula noon, hindi ko na muling nakita si Boss Delia. Nabalitaan kong nakulong siya matapos malantad ang kanyang operasyon, kasama ang ilan pa niyang tauhan. Samantalang ako, unti-unti nang gumaling ang katawan ko sa loob lamang ng 1 linggo. Wala nang bukol, wala nang kati, wala nang kulisap na lumalabas sa balat ko. Nang tanungin ako ng asawa ko kung ano ang nangyari, sinabi ko lang na baka natural na lumipas ang sakit. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nasasabi sa kanya ang buong katotohanan. Isinauli ko ang libreta o yung kwaderno ni Nanay Simang sa loob ng lumang baul. At kahit kailan, hindi ko na ito muling binuksan. Sa karanasan kong ito, may isang bagay akong natutunan. Na mayroong mga bagay na mas mabigat pa sa utang na salapi. May utang na dugo na kapag hindi binayaran ng maayos, babalik din. Kahit kanino pa man maipadala. At kung may isang bagay akong pinagsisisihan, hindi ang ginawa kong pagbabalik, kung hindi ang katotohanang
kailangan ko pang malapit sa kamatayan bago ko natutunan ang aral na yon. Hindi ko akalain na may araw na matatakot ako sa sarili kong balat. Pero nangyari yon sa akin noong 2011. Nang ako'y 26 na taong gulang at kararating lang mula sa Maynila para magtayo ng maliit na sari-sari store sa San Mariano, Isabela, ang bayan ng lolo ko. Ang tindahan ko ang naging paboritong lugar ng mga kapitbahay dahil mura at kumpleto ang paninda ko. Isang buwan lang, umaangat na agad ang negosyo. Masaya ako noong una, pero doon nagsimula ang problema. Problema kay Manang Choling, ang matandang babaeng may maliit ding tindahan sa kabilang kanto. Dati kaming magkasundong dalawa, nagbabatian at nag-uusap. Pero nang mapansin niyang parami ang customer na bumibili at pumupunta sa tindahan ko, biglang nagbago ang tingin niya sa akin. Sayang, wala nang bumibili sa akin. Sabi niya isang hapon. May ngiting hindi ko nagustuhan. Biglang may lamig na dumaan sa likod ko noong sandaling yun. Pero hindi ko siya pinansin at nagpatuloy na lamang ako sa aking ginagawa. Kaso isang linggo pagkatapos noon, nagsimula ang mga katikate sa braso ko. Noong una, paunti-unti lang ito. Parang kagat lang ng lamok. Pero nang sumapit ang ika-4 na araw, hindi na ito ordinaryong kate. Parang may gumagapang nasa ilalim ng balat ko mula sa braso papunta sa may leeg. Siyempre nagpa-hospital ako. Pero ang sinabi ng doktor, allergy lamang daw ang nararanasan ko. Kaya ang ginawa niya, binigyan niya lang ako ng gamot. Kaso imbis na gumaling, mas lumala pa ito. Dahil sa ika-5 gabi, habang naliligo ako, may nakita akong maliit na bukol sa aking siko. Pinisil ko ito dahil sa sobrang kate. At doon ako napasigaw. Kasi ba naman ay may lumabas na maliit na buhay na itim na uod mula sa balat ko. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas ng banyo. Basang-basa ako. Nanginginig at hawak-hawak ang tuwalya na parang panangga sa sarili kong katawan. Kinabukasan, dinala ako ng nanay ko sa isang albularyo sa may bukid. Si Mang Doro. Matanda na siya noon. May kulay abong buhok at mata na parang nakakita ng higit pa sa nakakita ng normal na tao. Hinawakan niya ang braso ko. Tumingin ng mabuti at bumuntong hininga. Barang ito, anak. May gumagamit ng insekto para pahirapan ka. Alam mo ba kung sino ang may sama ng loob sa'yo? Sa sandaling yun, agad kong naalala ang mukha ni Manang Choling. Sinabi ni Mang Doro na kailangan daw agad ibalik ang pangbalik bago pa lumala ang sugat. Dahil kapag umabot na sa puso ang mga insekto, wala na siyang magagawa. Sumang-ayon ako sa suhestyon niya. Kaya naman mabilis siyang gumawa ng tawas gamit ang tubig, bawang, luyang dilaw at ilang dahon na hindi ko na matandaan ng pangalan. Nagsimula siyang bumulong at pagkatapos ay ipinahid niya ito sa katawan ko. Ngayong gabi, magiging mahirap ang gabi mo. Pero kung matibay ang loob mo, babalik ang lahat ng ito sa nagpadala. Babala niya sa akin. At totoo nga, pagsapit ng gabi, hindi ako nakatulog. Para bang may sumasakal sa akin. Para bang may yumayakap sa buong katawan ko noon dahil hindi ako makagalaw. Habang nangyayari sa akin ito ay wala akong ibang magawa kung hindi ang manalangin ng buong buo.
Hawak ko ang rosaryo na ibinigay sa akin ni Mang Doro. Hanggang sa sumapit ang 1:00 ng madaling araw. Narinig ko ang isang tunog. Parang may humahagulgol sa labas ng bahay namin. Kinaumagahan, nabalitaan naming nagkasakit bigla si Manang Choling. May mga sugat na biglang lumitaw sa kanyang mga braso at binti. Kaparehong-kapareho ng nasa akin noong 1 linggo. Ilang araw pagkatapos noon, umamin ng isa sa mga apo niya sa akin. Palihim lang niya itong sinabi sa akin dahil natatakot sila. Na si Manang Choling pala ang gumamit ng isang mambabarang mula sa ibang bayan para pahirapan ako. Dahil naiinggit daw siya sa tindahan ko. Pero dahil sa ginawang pambabalik ni Mang Doro, bumalik sa kanya ang parehong hirap na ipinadala niya sa akin. Hindi na siya gumaling noon. Namatay siya makalipas ang 2 buwan. May mga sugat pa rin sa katawan na hindi kayang bigyang kahulugan ng mga doktor sa pamilya niya. Ako, buong buo akong gumaling makalipas lang ang 3 araw ng pagbisita kay Mang Doro. Wala nang bakas ng sugat. Wala nang makati. At higit sa lahat, wala nang lumalabas na uod sa aking balat. Nalaysay ang kwentong ito sa iba. At sa bawat pagkakataon na ginagawa ko ito, naiisip ko na matagal na itong nangyari. Pero parang kailan lang ito naganap sa buhay namin. 3 taon na ang nakakalipas. Nang lumipat kami ng asawa kong si Teresa at ng anak naming si Diego, papunta sa isang liblib na bayan sa Kabisayaan. Nakabili kasi kami ng bahay doon. Malaki, may lumang arkitektura, may bakuran na sapat lamang para sa hardin at kulungan ng manok. Ang presyo? Halos kalahati lamang ng nararapat na halaga. Sabi sa amin ng ahente, "Ang swerte nyo. Gusto lang agad maibenta ng may-ari ito kaya ganyan kamura." Hindi ko na siya tinanong kung bakit. Sa Maynila, kapag may ganoong offer, ay hindi mo na palalampasin. Nang una kaming dumating sa bahay, napansin ko kung paanong tumingin sa amin ng mga kapitbahay. Hindi sila galit, kung hindi parang may mukhang nag-aalala. May isang matandang lalaki sa kabilang bahay na nakatitig lamang sa amin habang binababa ko ang mga gamit sa truck. Nang ngumiti ako at bumati, tumalikod lang siya at pumasok sa loob ng bahay niya. Iniisip ko noon na baka nahihiya lamang siya o hindi lamang siya sanay sa bagong mukha. Unang linggo, normal naman ang lahat. Naglalaro ang anak naming si Diego sa bakuran. Nagtatanim kami ng gulay at nagpapalaki kami ng mga manok. Hanggang isang umaga, nagulat kami nang makitang patay ang 2 sa aming manok sa loob ng kulungan. Walang bakas ng aso o ahas na pwedeng bumiktima dito. Wala ring sugat. Nakahando silang sila sa lupa. Matigas na at sa paligid nila'y kumakapal ang mga langaw. Nang mas malapitan ko ito, may nakita akong maliliit na itim na salagubang. Tapos may hindi karaniwang uod o surot na parang gumagapang palabas sa katawan ng mga manok. Nanginig ang aking mga kamay habang nililinis ko ang kulungan. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na baka may sakit lang ang mga ito o baka may nalanghap o may nakakain sa kanila ng pesticide na ginagamit namin sa mga halaman. Makalipas ang 3 araw, si Mimi, yung paboritong pusa ng anak naming si Diego, yun ang sunod na namatay. Nakita namin siya sa ilalim ng bahay. Nakabaluktot at nakadilat ang mga mata. Umiiyak si Diego ng buong araw dahil doon. At muli, napansin ko ulit ito. Sa paligid ng bangkay, parehong mayroong itim na salagubang, uod at maraming surot.
Parehong bumabahong amoy na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito amoy ng bulok na karne. Mas malalim, mas matagal. Parang amoy ng lupang matagal nang hindi nasikatan ng liwanag. Yung amoy alamuom. Yung amoy ng hindi natuyong damit. Ganoon yung pinaghalong amoy. Kailangan natin tanungin yung mga kapitbahay natin. Sabi ni Teresa isang gabi, habang hawak niya ang aming anak na natutulog na sa kandungan niya. Sumang-ayon naman ako. Pero bago pa man kami makapagtanong, may nangyari pang isang bagay. Isang gabi ng Sabado, gustong palawakin ni Teresa ang aming hardin. Kaya ang ginawa ko, nagsimula akong maghukay malapit sa dulong bahagi ng bakuran, doon sa ilalim ng matandang puno ng duhat. Hindi pa man ako lumalalim, ay may natamaan na ang pala ko. Hindi ito bato, kung hindi bagay na parang may salamin o luwad. Dahan-dahan kong hinukay ito at doon ko nakita ang isang maliit na garapon. May takip na kinakalawang na. Halos 5 pulgada lamang ang taas ng garapong ito at nakabaon ito ng malalim na parang sinadyang itago. Dinala ko ito sa loob at tinapat ko sa ilalim ng ilaw ng kusina. Nang buksan namin, halos hindi ako makahinga sa amoy. Matapang na matamis pero mabaho. Parang bulok na bulaklak na hinaluan ng kung anong dumi ng hayop. Sobrang baho nito na mas nanaisin mo na lang maamoy ang dumi ng pusa kaysa doon sa laman ng garapon. Sa loob, nakita namin ang isang kumpol ng buhok. Hibla-hibla ito. Natila mula sa iba't ibang mga tao. May nakita rin kaming mga kuko. Hindi lang isa, kung hindi madami talaga. May iba't ibang laki, parang mula rin sa iba't ibang kamay. Nang tingnan ko pang maigi ang loob nito, nakita kong mayroon ditong mga lumang litrato. Nakapilipit, nasusunog ang gilid, at ang mga mukha ng taong nasa larawan ay halos hindi na makilala dahil sa halos matunaw na ang litrato. At sa ilalim ng lahat ay may mga natuyong mga bangkay ng maliliit na itim na salagubang. Kasing uri ng nakita namin sa mga patay naming hayop. Mayroon ding mga tuyong uod, sobrang daming surot, at mga buto ng kamay ng isang tao. Hindi na kami nakatulog ng gabing yun. Kinabukasan, dinala ko ang garapon sa may edad na mangkukulam, o mas tamang tawaging albularyo, na tawagin na lamang natin sa pangalang Mang Ambo. Nang makita niya ang laman ng garapon, nakita kong namutla ang mukha niya at hindi na ako tinanggap sa loob ng bahay niya. Sa halip ay doon daw kami sa may pintuan na lang niya mag-usap. Nako, barang ito. Pero hindi ito bago. Tingnan mo ang lupa sa loob. Matagal ng tuyo. Kung susumahin ko ang tagal ng panahon, parang inilibing pa ito noong panahon ng Hapon. Sabi niya sa akin sa pabulong na paraan. Doon ko unang narinig ang salitang barang mula sa bibig ng iba at hindi lang sa kwentuhan ng mga kaibigan. Ayon kay Mang Ambo, ang barang ay isang uri ng panggagaway kung saan ipinapadala ang mga insekto papasok sa katawan ng biktima. Dahan-dahan siyang inuubos ng mga ito mula sa loob hanggang sa mamatay ng walang malinaw na dahilan. Pero hindi lang basta-basta barang ang ginawang ito. Iyang bahay na tinitirhan ninyo, matagal nang may kasunduan dyan. Hindi lang isang tao ang bumuo niyan. Isang buong henerasyon. Parang pinapakain nila ang lupa. Ano pong ibig sabihin nun, Mang Ambo? Ibig sabihin lang noon, iho, hindi nyo dapat tinirhan ang lupang yon. Dahil ang lupang yon
ay minsan ang pinanirahan ng demonyong pinagkasunduan ng mga mambabarang na nakatira dati doon. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo sa lupang yon. Doon nagsimulang manlamig ang aking dibdib. Tinanong ko siya kung ano pa ang ibig niyang sabihin at doon ko unang narinig ang mga bagay na hanggang ngayon ay bumabalik pa rin sa aking mga panaginip. Ayon kay Mang Ambo, bawat ilang taon ay kailangang magbayad sa lupa. Isang buhay mula sa sinumang naninirahan doon, kapalit ng kaunlaran at kaligtasan ng natitirang pamilya. Kaya naibenta ng mura ang bahay, paulit-ulit sa bawat pagbabago ng may-ari. Walang gustong tumira ng matagal sa lupang yon. At sa bawat pamilyang tumitira, ilang buwan, isang taon o dalawa, ay may isang miyembro na laging namamatay sa parehong paraan. Unti-unting nanghihina, nagkakasakit ng hindi nakikita ng doktor, hanggang sa isang araw, biglang titigil ang tibok ng puso. At kapag binuksan ng katawan, may mga maliliit na itim na kulisap at mga insektong lumalabas. Kaya iho, sa susunod na bibili ka ng lupa lalo na sa probinsya, siguraduhin mong alam mo ang kasaysayan noon. Huwag kang magpadalos-dalos kahit mura yung lupang inaalok sa'yo. Dahil katulad ng nangyayari ngayon, wala kang kaalam-alam na mayroong demonyong nais kumuha ng buhay ninyo. Ang masama pa, ay hindi naman kayo ang nakikinabang sa swerteng nararanasan ng pamilyang nagmamay-ari dati niyan. Umuwi akong balisang-balisa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kinagabihan, habang natutulog kami ni Teresa, narinig ko ang paghinga ni Diego. Mabigat, halos parang may bumibigat sa dibdib niya. Sinilip ko siya sa kanyang kwarto. Nakadilat siya. Hindi siya natutulog. Pero napansin kong nakatingin lamang siya sa kisame. Itay! May kumakalabit sa akin galing sa ilalim ng kama. Sabi niya sa akin noon. Doon ako napalundag. Kinuha ko agad siya sa aking mga bisig at sa liwanag ng flashlight. Nakita ko sa may binti niya na mayroong maliliit, maiitim na tuldok na tila mga kagat, tumutubo at gumagalaw. Hindi na ako naghintay pa. Bago sumikat ang araw, pinasakay ko sila Teresa at Diego sa kotse. Dinala ko ang garapon sa labas, isinilid sa lumang lata, binuhusan ng gas at sinunog sa gitna ng bakuran. Habang nagdarasal ako ng bawat panalangin na aalala ko. Ayon kay Mang Ambo, hindi pwedeng lasunin lang ito o itapon ng garapon. Kailangang sunugin ito ng buo sa lupang pinagmula nito. At kailangang gawin yon bago pa sumikat ang unang liwanag ng araw. Kung hindi, mas lalala pa ang gagawin nito. Nasunog ang garapon hanggang sa maging abo ito. At sa sandaling yon, tila napahinto ang hangin. Walang ihip, walang tunog ng mga insekto. Walang kahit anong kaluskos mula sa mga puno. Tanging lagablab lamang ng apoy at ng aking hininga ang naririnig ko. Umalis kami sa bahay na yon nang hindi na bumalik pa. Naiwan namin ang mga gamit namin na hindi namin kailangan. Ngayon, nandito ulit kami sa Maynila. Nakatira kami sa isang maliit ngunit ligtas na kondominium. Malusog si Diego. Walang bakas ng tuldok sa kanyang mga binti. Yun naman ang mahalaga sa akin, ang mapanatiling ligtas ang pamilya ko. Yung bahay, ibinenta ko ulit dun sa may ahenteng nagbenta rin sa amin. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam o wala akong ideya kung may bagong tumira na ba sa bahay na yon. At kung meron man, sana maging ligtas sila. Bata pa lamang ako nang mangyari sa akin ang kwentong ibabahagi ko sa inyo.
Taong 1998 yun. 12 taong gulang ako. Yung kapatid ko naman na si Kuya Bobby, 15 taong gulang. Iyon ang pinakamasayang panahon ng aming pagkabata. Bago biglang bumagsak ang lahat. Kami ay taga-Pasay, Iloilo. Isang maliit na bayan kung saan ang basketball ang halos relihiyon ng lahat ng kalalakihan, bata man o matanda. Si Kuya Bobby, na 2 o 3 taon lamang ang tanda sa akin, ang pinakamagaling maglaro noon sa aming baryo. Mula pagkabata, palagi na siyang nasa court. Minsan pa nga umuwi lang siya para kumain, tsaka babalik agad para mag-practice. Sa edad na 15 taong gulang, naging kapitan na siya ng kupunan ng aming buong purok para sa taunang liga ng bayan. Isang malaking karangalan para sa isang batang kalahi lang ng ordinaryong pamilyang katulad namin. Naaalala ko pa ang laro na iyon noong Mayo. Ang huling laban ng kupunan namin laban sa kupunan mula sa Karatig Baryo, kung saan kapitan si Rudy, ang anak ng isang lalaking kilala sa buong bayan sa kanyang mabilis na pagkagalit at ayon sa ilang matanda, may nalalaman din sa ibang uri ng gamot. Mainit ang laro noon. Halos magkadikit lamang ang score noon ng bawat kupunan. Hanggang sa ilang huling segundo, nang si Kuya Bobby ang may hawak sa bola, gumawa siya ng huling 3-point shot na siya nagpapanalo sa amin. Umiyak sa galit noon si Rudy sa court mismo. At bago pa man kami makaalis, narinig kong sinabi niya sa aking kapatid na halos pabulong lang pero malinaw naming narinig. "Tandaan mo to." Isang linggo pagkatapos ng laro, nagsimulang magsuka si Kuya Bobby ng dugo na may kasamang mabahong laman. Hindi ko matukoy kung anong laman yon. Kung yun ba ay yung kinain niya o kung parte ba yun ng katawan niya. Kinaumagahan, umungol siya sa sakit habang naliligo at nang lapitan namin siya, sinabi niya sa aming nahihilo raw siya at masakit ang kanyang tiyan. Napansin naming sobrang daming langaw sa CR kung nasaan siya. Tapos bigla na lamang siyang sumuka ng namumuong dugo. Dinala agad namin siya sa ospital. Ngunit sinabi lang ng mga doktor na malubha raw ang kanyang ulcer, na kailangan niyang mag-ayuno at uminom ng gamot. Hindi kami naniwala kaagad, lalo na nang mapansin naming may mga guhit na parang kagat sa kanyang tiyan. Mga guhit na dumarami sa bawat araw na lumilipas. Unti-unting umaabot pati sa kanyang mga hita. Sa loob ng 2 linggo, tuluyan na nagbago si Kuya Bobby. Ang binatang laging mayroong lakas palagi, laging tumatakbo papuntang court, ay naging isang taong hirap nang bumangon sa kama. Naaalala ko ang isang hapon nang subukan ko siyang paglaruin ng basketball card, katulad ng dati naming ginagawa. Pero hinawakan lamang niya ito ng mahina. Ngumiti at sinabi sa akin na, "Sa susunod na lang, bunso. Ha? Pagod ako ngayon hindi makagalaw ng maayos si kuya." Hindi ko alam na yun na pala ang huling beses na maglalaro kami ng anuman. Nagtipon-tipon ang aming pamilya at mga kapitbahay tuwing gabi para magdasal ng rosaryo sa tabi ng kanyang higaan. Ang aming munting kwarto na dating punong-puno ng mga medalya at posters ng favorite NBA players ni Kuya Bobby ay naging isang lugar ng patuloy na pagdarasal. Dumalaw pa ang pari ng aming parokya doon sa aming bahay, si Father Ising, para bendisyonan ang aming bahay at ipagdasal si Kuya Bobby. Naaalala ko ang sinabi niya sa aming ina habang naghahanda ng kanyang mga kagamitan. "Ang bagay na kaya lamang nating gawin ngayon ay ang manalig at magmahal hanggang sa huli. Hindi natin kailangang malaman ng lahat ng dahilan para tayo ay makapagpatuloy. Ang Diyos na ang bahala sa lahat."
Isang gabi, habang hawak ko ang kamay ni Kuya Bobby na payat at malamig, tinanong ko siya kung bakit siya kaagad sumuko. Dahil kilala ko siyang lumalaban palagi, sa court man o sa buhay. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Hindi ako sumusuko, bunso. Pagod na lang talaga ang kuya mo. Pagod na ang katawan ko." Tumigil siya sandali. Tila naghahanap ng lakas para magpatuloy. Tapos dagdag pa niya na, "Kung may mangyari man sa akin, kung masama man, tandaan nyo, huwag nyo akong ipaghihiganti ha. Ayoko nang ganoon. Si Lord na ang bahala sa kanila." Iyon ang huling malinaw na pangungusap na narinig ko mula sa kanya. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, unti-unti siyang humina. Ginawa namin ang lahat ng pwedeng gawin, mula sa gamot ng ospital hanggang sa walang tigil na pagdarasal. Mula sa panalangin ng buong barangay hanggang sa personal naming pakiusap sa Diyos na huwag muna siyang kunin. Umabot pa kami sa punto na nagbenta ang aming ama ng kalabaw na aming iniaasa para sa palay upang laging may pambili ng gamot at pagkain para sa amin habang halos wala ng oras magtrabaho ang aking mga magulang. Hanggang sa isang umaga ng Hulyo, habang sumisikat pa lamang ang araw at maririnig pa ang tinig ng mga ibon sa labas, tahimik na lumabas si Kuya Bobby habang nakahawak pa rin sa aming mga kamay. Ang kanyang kanang kamay ay nasa akin, ang kaliwa ay nasa aking ina. Hindi ito parang bigla ang pagkabigla. Dahil sa mahabang malalim na hininga niya, ay unti-unti itong naging mabilis, humina, at nawala. Hindi kami nakaisip noon ng paghihiganti. Dahil na rin sa kahilingan ni Kuya Bobby. Tsaka isa pa, wala kaming kakayahang malaman kung talagang si Rudy ba o ang kanyang pamilya ang may dahilan noon. At kahit totoo pa yun, alam naming hindi na maibabalik ni anumang paghihiganti ang buhay ng kapatid ko. Ang tanging natira na lamang sa amin ay ang alaala ng kanyang ngiti sa basketball court. Ang tunog ng bola na tumatalbog sa semento tuwing hapon. At ang huling mga salita niyang sinabi sa amin. Taon-taon tuwing Hulyo, bumibisita pa rin ako sa kanyang libingan. Dala ang isang bola ng basketball na inilalagay ko sa tabi ng kanyang lapida. Hindi ako naghahanap ng katarungan. Natutunan kong minsan, ang pinakamabigat na aral ay hindi kung paano maghiganti, kung hindi kung paano magpatuloy ng may pagmamahal kahit pa hindi natin lubos na maunawaan kung bakit dumating ang ganoong kalungkutan nang wala pa sa tamang panahon. Ako si Dennis. Ako si Dennis. 34 na taong gulang. Sales agent ng isang kumpanya ng kotse sa Quezon City. Kailangan kong laging nasa kalsada, umaga hanggang gabi, dahil doon ako kumikita. Sa bilang ng mga kliyenteng nabibisita ko, sa bilang ng mga deals na naisasara ko. 6 na buwan bago mangyari ang lahat. Bumili ako ng second-hand na Toyota Vios. Maganda pa ang kondisyon nito. Mura lang dahil raw kailangan na kailangan ng pera ng dating may-ari. Ganoon ang sabi sa akin ng dealer. Sa simula, wala akong napansing kakaiba. Pero isang gabi, habang papauwi ako galing sa isang malayong kliyente sa Cavite, may kumagat sa binti ko. Tumingin ako pababa. May nakita akong ipis. Tapos isa pa. Tapos marami na. Bigla na lamang lumabas ang maraming ipis mula sa kung saan-saan. Sa ilalim ng upuan,
sa dashboard vents, sa mismong manibela. Halos hindi ko makontrol ang pagmamaneho sa pagkabigla. Kinapos ako sa hangin sa pagkatakot pero pinilit kong huwag bumaba sa gitna ng madilim na kalsada. Nang makarating ako sa may street light, tumigil ako. Binuksan ng lahat ng pinto at pinaalis ang mga ito. Kung gaano kabilis ang pagsulpot nila, ganoon din sila kabilis na nawala. Pagkarating ko sa bahay, sinuri ko lahat ng sulok ng sasakyan gamit ang flashlight. Wala akong nakitang pugad, walang itlog, walang basura na maaaring pinagmula ng mga ipis na yun. Malinis pa nga ang loob ng kotse ko. Mas malinis pa kaysa dati noong bago ko ito binili. Iniisip kong baka nakakuha lang ako ng ipis mula sa bahay ng kliyente. Pero paano naman naging ganoon karami kaagad, hindi ba? Na kung bibilangin ko ay parang hindi bababa sa 20 ang bilang nila. Kinaumagahan, noong nasa biyahe ako papuntang trabaho, wala namang nangyaring kakaiba. Pero noong pagsapit ng gabi, nagpakita na naman sila. Laging ganoon. Sa umaga wala. At palaging sa gabi lamang sila kapag nag-iisa ako. Baka sabihin nyo na sobrang arte ko. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Sanay na ako sa mga ipis. Sino ba namang Pilipino ang hindi, di ba? Pero ito, hindi ito karaniwang dami ng ipis at hindi ito karaniwang paraan ng paglabas nila. Para bang lumalabas sila sa hangin mismo. Hanggang sa isang araw na pagdesisyonan kong dalhin ang kotse ko sa isang mekaniko ng sasakyan. Sinuri niya ang buong makina. Tapos, sabi niya sa akin, "Wala akong makita, boss. Baka stress mo lang yan. O kaya baka may bitak sa gasket na pinapasukan nila galing sa labas." Gusto kong maniwala sa kanya. Pero hindi ko basta makakalimutan ang init ng mga paang gumagapang sa aking balat. Ang tunog ng mga pakpak na dumadagungdong sa loob ng sarili kong sasakyan kapag lumalabas sa mga ipis na yan. Isang gabi, 3 linggo pagkatapos noon, papunta ako sa Batangas para sa isang malaking kliyente. Malaking benta yon, kaya kailangan kong tapusin ang usapan bago sumapit ang Biyernes. Habang nasa expressway ako, biglang bumigay ang makina. Hindi ito nag-iinit. Basta na lamang itong namatay na parang may pumatay lang sa switch. Napilitan akong tumigil sa gilid ng daan. Mag-isa sa dilim, walang ibang sasakyan sa paligid. Habang tumatawag ako para kumontak ng tow truck, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay napasilip ako sa ilalim ng upuan ng driver. Dito, may nakita akong nakalaang compartment doon na hindi ko pa napapansin dati. May maliit na tela roon, nakabalot at nakatali ng pulang sinulid. Kinuha at binuksan ko ito. Sa loob, nakita kong may litrato ko. Lumang-luma na. Mula pa ito noong college. May peraso ng buhok na tila akin din. May kaperaso ng damit. At nakilala ko kagad. Kamiseta ko iyon na nawala ilang buwan bago ako bumili ng sasakyan. Akala ko naiwan ko lang sa laundry. At sa ilalim ng lahat, nakita kong mayroong mga bangkay ng ipis. Marami, magkakapatong. Nakabalot sila sa isang maliit na pundang tela na parang isang munting kabaong. Hindi ko na naisip pang tumawag sa tow truck agad. Itinapon ko ang supot sa gitna ng bakanting lote at hinintay ko na lamang na mag-umaga. Akala ko tapos na yon. Pero pagkalipas lang ng ilang linggo, nag-alok sa akin ng kumpanya ng promotion. Regional manager. Malaking desisyon ito dahil kailangan kong lumipat ng lungsod
at iiwan ang buong network ko sa Quezon City. Kinagabihan ng araw na sinabi nila sa akin yun, muli akong nakahanap sa ilalim ng upuan ko. Muli akong naghanap sa ilalim ng upuan ko. Hindi ko na alam kung bakit ko ginawa yun, pero parang may nagtulak sa akin na gawin to. At dito nga, may bago na namang supot doon. Parehong laman. Litrato ko, buhok, at peraso ng damit. At syempre, hindi mawawala ang mga tuyong ipis. Doon ko unang naisip, hindi ito random. Palagi itong lumalabas kapag meron akong malaking desisyon na gagawin. Sinubukan kong bantayan ang sasakyan. Nag-set up ako ng maliit na dashcam na nakaturo sa loob mismo ng kotse. Iniwan ko itong nakapark sa labas ng bahay habang ako ay natutulog. Umaasang may makukunan kung sino man ang gumagawa nito. Kaso, walang laman ng footage sa unang 3 gabi. Walang tao, walang galaw, walang kahit anino. Sa ika-4 na gabi, mayroon akong kliyente. Malaking desisyon din yun. Tungkol ito sa pag-sign ng kontrata na maaaring magbago ng buhay ko. Kinagabihan, tumunog ang alarm ng kotse ko sa gitna ng gabi. Dali-dali akong lumabas at nakita ko sa recording, mayroong isang figura. Hindi malinaw. Nakatayo ito sa tabi ng driver's door. Payat, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit. Hindi ko makita ang mukha dahil sa sobrang dilim. Pero nakilala ko ang kilos na yon. Ang paraan niya ng paglalakad. Medyo paluhod at parang may sakit. Parang lakad ito ni Marisa. Para po sa kaalaman ng lahat, si Marisa ang dating katipan ko noong college. Nagtagal kami ng 3 taon bago ako umalis sa puntang abroad para magtrabaho. Nangako akong babalikan ko siya pero noong bumalik ako pagkatapos ng 2 taon, may kasintahan na ako at hindi ko na siya binisita para magpaliwanag. Naaalala ko na na-ospital siya bago pa ako umalis. May sakit raw siya sa baga. Hindi ko na siya kinontak matapos noon at wala akong balita sa kanya sa loob ng mahigit 10 taon. Kinabukasan, naghanap ako ng paraan para malaman kung nasaan siya ngayon. Tinawagan ko ang mga dating kaibigan namin at sinabi ng isa sa kanila ang address ng pamilya ni Marisa sa Laguna. Kaya naman mabilis ako nagpunta roon. Kinakabahan pero determinadong malaman kung talagang siya ba ang nasa likod ng mga nangyayari sa akin. Pagkarating ko sa bahay nila, kumatok ako. At nang bumukas ang pinto, ay isang matandang babae ang bumungad sa akin. Ina ni Marisa. Hindi niya agad ako nakilala. Pero nang sabihin ko ang pangalan ko, biglang nagbago ang mukha niya. Ikaw pala si Dennis. Ikaw pala yan. Alam mo ba kung kailan namatay ang anak ko? Ha? Sabi niya, sa boses na parang biglang nagbago dahil sa lamig. Nanlamig ang buong katawan ko sa mga narinig ko sa kanya. Namatay po. Kailan po siya namatay? 6 na taon na ang nakakalipas. Komplikasyon sa sakit sa baga. At bago pa siya namatay, palagi niyang sinasabi na hindi kanya mapapatawad sa ginawa mong pag-iwan sa kanya. Nagsulat pa nga siya ng liham para sa'yo na hindi naman namin na ipadala kasi wala kaming address mo. Nanlaki ang mga mata ko. 6 na taon nang patay si Marisa. Ibig sabihin, imposibleng siya mismo ang naglalagay ng mga supot sa ilalim ng upuan ko sa kotse. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Ang nakita kong mukha sa video, ang kilos, ang mga bagay na pumipili para ilagay sa loob ng bawat supot, yung litrato ko, yung buhok ko, yung damit ko. Sino pa ba ang gagawa nito kung hindi siya?
Bumalik ako sa Quezon City na hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Itinigil ko na ang paggamit ng kotse. Ibinenta ko ito kaagad. Kahit malaking lugi, basta maibenta ko lang. Ayaw ko nang makita ito sa garahe dahil naaalala ko si Marisa at ang mga ipis. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Dahil makalipas ang 3 buwan mula noon, tumawag sa akin ng isang babaeng katrabaho ko. Matagal na kaming magkalapit nito at gusto na niyang maging seryoso ang relasyon namin. Muli, isang malaking desisyon yun sa buhay ko. At alam niyo ba? Noong umaga na yun, habang naghahanda ako papunta sa aking trabaho, may nakita akong maliit na tela sa may tarangkahan ng bahay ko. Katulad ng mga dati kong nakita sa ilalim ng upuan ng sasakyan na ibinenta ko. Hindi ko na ito binuksan. Sa kung sino man po ang nakakaalam sa kalagayan ko, baka pwede niyo akong matulungan.